Sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balotang gagamitin. Sa A to Z, kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Huwebes, October 9, 2025. Ako si Barbie Mulak at ito ang balitang A to Z. Siya po ang voluntaryong nag-resign. Palace Press Officer Claire Castro, bumwelta kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sagutan ukol sa pagre-resign ni Magalong sa independent panel sa flood control probe, umiigting. Mahigit 400 ghost projects natuklasan sa 8,000 proyektong ininspeksyon ng DPWH. 10 bilyong pisong halaga ng umano'y overpriced farm-to-market roads na ispaimbestigahan ni Senator Win Gatchalian. Pinatilyong motorcycle rider, tumilapon matapos umanong sadyang banggain ng isang driver ng kotse ayon sa Teresa Rizal Police. Sa showbiz, Anita Rose Gomez, first runner-up sa Miss Asia Pacific International 2025. At video teaser ng bagong music collab ni na Blackpink Jisoo at Zayn Malik inilabas na. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast, ang panibagong gusot sa pamahalaan. Sa pagkakataong ito, sa pagitan ni Baguio City Mayor Benjamin Magalong at Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. May pasaring kasi si Magalong kay Castro ukol sa kanyang resignation mula sa Independent Commission for Infrastructure. Mabilis naman ang sagot ni Castro sa issue. This will be my last time to answer these issues. Binweltahan ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Ayon kasi kay Magalong, si Castro ang dahilan ng kanyang biglaang pagbibitiw bilang tagapayo sa Independent Commission for Infrastructure, ang panel na nag-iimbestiga sa korupsyon sa flood control at iba pang proyekto. Hindi ko po saklaw ang kanyang damdamin. Siya po ang voluntaryong nag-resign, hindi naman po siya pinagre-resign. Nag-ugat ang issue sa September 26 sa Palace Press Briefing kung saan sinabi ni Castro na hindi investigador si Magalong ng ICI at under review rin ang posisyon ng alkalde sa panel. Nasaan nga po ba yung sinasabi nating papel na siya po ay nagtatalaga o tinalaga ng Pangulo na investigador? Isa lang ang message noon, stand down. Huwag ka na mag-imbestiga muna. Parang ganun ang message doon . So anong gamit ko? Ano yung value ko doon sa ICI? No? Kung wala rin lang naman akong karapatan para mag-imbestiga. Tingin ni Magalong, posibleng may natamaan siya sa kanyang mga pahayag ukol sa flood control scam, kaya inilaglag ang kanyang papel sa ICI. So sabi ko nga I struck a nerve or probably several nerves. Kaya siguro bigla na lang akong pinahinto na ganun. And I heard na pati si Presidente was not aware . Yun ang sinasabi sa akin . Nagulat din daw siya . Kaya ewan ko kung saan kumuha ng instruction nito si Yusek Castro. Kung may alam siya kung sino nag-utos sa akin at hindi ang Pangulo, sa mga sinabi ko noong September 26, ipalitaw niya po. Dahil alam kong wala siyang mapapalitaw. Dahil yun ay walang katotohanan. Paliwanag ni Castro, tinitiyak lang ni Pangulong Marcos na walang magiging conflict of interest ang pagsisilbi sa ICI ni Magalong. Giit pa ni Castro, maaaring naging ICI investigator si Magalong kung pinili niyang bitawan ang kanyang pagkaalkalde ng Baguio City. Ang Pangulo po ay sumusunod lamang sa batas.
Hindi po natin pwedeng i-please lahat ang tao. Payo ni Magalong, dapat ituon ng ICI ang pagsisiyasat sa inner circle ni dating House Speaker Martin Romualdez. Tingin pa niya, posibleng mismong si Romualdez ang may ayaw na umuwi ng bansa, ang dating Budget Committee Chairman Zaldico. Otherwise, siya lang talaga makakapag-implicate sa kanya. Kung paano yung sistemang ginawa nilang dalawa. Pero hindi ko rin alam, mayroon pa namang ibang mga congressman din yan na alam din nila yung kanilang sistema. Nandyan din yan sila Congressman Garjola, nandyan pa rin yung sila Congressman Don Gonzales. Sila yung alam mo yung mga malalapit na, may circle yung mga yan Nandyan sila Congressman Dalipe. Sino pa yan? Si Congressman Jojo Ang, JJ Suarez. Wala pang sagot ang mga nabanggit na mambabatas sa pahayag ni Magalong. Sa ngayon, may mensahe si Magalong sa Pangulo. Presidente ka, dapat may kamay na bakal. I remember your words na you're there to redeem the name of your father. So, I hope in the next 3 years or the remaining years, you'll be able to achieve that. Sa huli, naniniwala si Magalong sa integridad ng ICI sa kabila ng desisyon ng komisyon na hindi isa publiko ang hearings nito. Humingi ng ika-6 na freeze order ang Anti-Money Laundering Council para sa mga nakaw na yaman ng mga nasasangkot sa flood control corruption scandal. Ayon kay AMLAC Executive Director Matthew David, higit 4.5 billion pesos na halaga ng bank accounts at ari-arian ang na-freeze na ng council. Kinumpirma rin ni David na na-freeze na ang account ng mga kontratistang sina Sara at Curly Discaya. Marami pa ang isusunod rito at malapit na ring ilabas ang ika-6 na freeze order. Tiniyak naman ng AMLAC na ipagpapatuloy nila ang paghahabol sa mga yaman nandito man o nasa ibang bansa, partikular na sa mga sangkot sa pandarambong sa pondo ng bayan. We can confirm that their bank accounts are already frozen by virtue of the freeze order. At this point, we will not know yet whether there are indeed massive withdrawals during that short period of time. Nevertheless, in case there are withdrawals, the AMLC can still recover those amount of withdrawals through filing of a civil forfeiture case later on, wherein we can claim an asset of equivalent value. Daan-daan na ang naitatalang ghost projects sa Department of Public Works and Highways. Naniniwala naman ang Independent Commission for Infrastructure na magandang starting point para sa kanila ang report na ito ng DPWH para paigtingin pa ang investigasyon. Samantala, ipinagutos din ng komisyon sa ahensya ang pagpapababa ng levels of authority sa procurement ng mga proyekto para iwasan nila sa korupsyon. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Sa patuloy na inspeksyon ng Department of Public Works and Highways as of October 6, napag-alamang daan-daan na ang bilang ng mga ghost flood control projects para lang makakulimbat ng pondo mula sa kaban ng bayan. Initially, 8,000 projects all over the country were validated, and out of the 8,000, ang na-validate na ghost ng AFP, DND at NEDA ay 421. Ayon sa kalihim, tumutulong na ang iba pang ahensya gaya ng Philippine National Police dahil maraming proyekto sa buong bansa ang kailangang i-validate at suriin kung tamang naipatupad o kinurakot lang din. Karamihan pa ng mga ghost projects sa Luzon na itala. Hindi na muna idinetalya ni Dizon ng mga ito alinsunod sa napagkasunduan nila ng ICI. Yung ghost kasi yun ang low-hanging fruit yun. Meaning madaling i-establish yung liability and accountability. Hindi na mahaba yung yung case build-up nun. So mas mabilis tayo hopefully makakapag-file ng mga kaso. Sa mga na-verify na ghost projects, napag-alaman na ang mga nadidiin ngayon na kontratista, sangkot pa rin sa anomalya. At ang malala pa nga, hindi pa rito kasama ang substandard projects na pinagkagastusan din ng bilyong-bilyong piso. Naniniwala naman ang ICI na magandang hakbang ang isinumiting report ng DPWH para sa kanilang investigasyon. We will look into those, and kung meron mga ibang distrito or regions na pwede namin tignan, kompleto na yung mga dokumento at mga ebidensya din, puntahan natin yan. No?
Target din na bawasan ng hanggang kalahati ang levels of authority o LOA ng DPWH na ipinapataw sa mga opisyal nito para sa procurement ng civil works. Sa sulat ni ICI Chairman at retired Justice Andres Reyes Jr., inaatasan niya si Dizon na agad na ibaba sa 200 million pesos ang LOA para sa regional engineering offices, mula yan sa 400 million pesos. At 75 million pesos para sa district engineering offices, mula naman sa dating 150 million pesos. Paraan aniya ito para matigil ang malawakang korupsyon sa loob at hanay ng ahensya. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano. Mula sa flood control projects, ngayon naman, overpriced farm-to-market roads. Yan ang nais pa imbestigahan ni Senator Sherwin Gatchalian na mahigit 10 billion pesos ang halaga. Ibinunyag ng senador na may road projects na halos 700% ang inilobo ng presyo. At anya, ilan sa mga farm-to-market road projects sa Bicol, hinawakan ng construction company na konektado kay resigned Congressman Zaldico. Ang Balitang A to Z ni Ace Cruz. Irerekomenda ni Senate Committee on Finance Chairperson Win Gatchalian sa Blue Ribbon Committee na imbestigahan din ang umano'y overpriced na farm-to-market road o FMR projects mula taong 2023 hanggang 2024 na higit 10 billion pesos ang halaga. From 15,000 per meter, naging 300,000 per meter. Talagang garapalan na yung overpricing. Halos all regions no? So, yun lang nga, ang pinakamalaking nakakuha ng farm-to-market roads ay sa Bicol area. Sinabi ni Gatchalian na 3 construction company sa likod ng FMR project sa Bicol ay kabilang sa mga big-time contractor na isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naka-corner ng malaking pondo. Ayon sa senador, kabilang dito ang Hightone Construction and Development Corporation na may kaugnayan kay resigned Congressman Zaldico. May overpriced FMR project din, anya, sa Eastern Visayas, rehiyon ng Leyte Province na baluarte ni dating House Speaker Martin Romualdez. Ininspeksyon na ng DA ang estado ng mga proyekto. Konti lang naman na completed pero actually medyo hindi namin mahanap kung nasaan. O kaya mayroong kalye, walang semento. So, yun ay nireport na namin sa DPWH. Mungkahin ni Gatchalian, alisin sa kamay ng Department of Public Works ang construction ng mga proyektong ito at ilipat na lang sa concerned agencies. Yung mga hindi namang in line with their core mandate. For example, FMR ibibigay nilang sa DA, yung TCAS, yung mga sa kampo yun, ibibigay nilang sa DND. Yung school projects, school building projects, nasa DepEd na. So, pati yung HFEP, kung matatandaan nyo, diba, na-discuss sa Department of Health, marami rin silang complain na hindi tapos na health center, hindi tapos na hospital. Ibibigay na rin sa DOH. Ibibigay na rin sa DOH yun. Gate ng senador, tanging flagship infra projects na lang ang dapat hawakan ng DPWH, gaya ng mga kalsada at tulay. Bukas naman ang Senado na tapyasan ng 800 billion peso proposed budget ng DPWH kung may makikita pa ring overpriced projects. Susulatan naman ni Gatchalian ang Independent Commission for Infrastructure para imbestigahan ang FMR projects. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Nanumpa na ngayong Huwebes bilang bagong ombudsman si Jesus Crispin Boying Remulla sa harap ni Acting Chief Justice Marvic Leonen sa Korte Suprema. Ayon kay Remulla, prioridad niyang tututukan ang malawakang korupsyon sa flood control projects ng DPWH at kailangang maihanda ng maayos ang mga kaso bago isampa sa Sandigan Bayan o RTC. Sinabi rin ni Remulla na nagsasagawa na sila ng malawakang pagkalap ng ebidensya at posibleng makapaghain ng mga kaso sa mga susunod na linggo. Hindi naman pinansin ni Remulla ang mga batikos sa kanyang pagkakatalaga. Matatandaang nagsilbi siya bilang kalihim ng Department of Justice sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Hindi sino, pero anong kaso? Anong ebidensya? Kaya everybody comes in there. Kaya wala ho tayong sinisino rito. Kung mataas man o mababa, pero sisiguraduhin natin yung ebidensya nakatuon pag-file natin ng kaso. So kahit mataas yan, kahit umabot na senador yan, kung saan maabutin yan, gagawin natin.
Tinawag ng Malacanang na fake news ang umano'y pagkalugi ng 1.7 trillion pesos sa Philippine stock market dahil sa isyu ng korupsyon. Ayon kay Special Assistant to the President for Investment and Economic Affairs Frederick Go, mali ang datos na binanggit ni SEC Chairman Francis Lim na batay umano sa isang pekeng post sa social media. Giit ni Go, kinumpirma mismo ng pinagmulang source na fake news ito. Anya hindi 12% ang ibinaba ng market kundi 1.58% lang mula August 11 hanggang 29. Idinidiin din ni Go na madaling beripikahin ang impormasyon at hinikayat ang publiko na huwag magpaloko sa fake news. Tumanggi namang magkomento ang Malacanang nang tanungin kung may kakaraping parusa si Lim. Samantala, humingi na nga ng paumanhin si SEC Chairperson Francis Lim matapos magsalita hinggil sa 1.7 trillion pesos na nawala sa market value ng mga kumpanyang nakalista sa stock exchange. Ayon kay Lim, nabatid niyang peke ang ulat na pinagbatayan ng kanyang pahayag. Giit niya, layon lamang niyang ipakita ang masamang epekto ng korupsyon sa tiwala ng mga investor. Nananatili naman na daw ang kampanya ng SEC hinggil sa transparency, good governance at proteksyon sa mga investor. Unfortunately po, the Securities and Exchange Commission chairman was quoting off a confirmed fake news SOCMED post designed to catch attention and falsely sensationalize. Nananawagan ng masusing pag-aaral ang Malacanang hinggil sa panukalang 1-month tax holiday ni Senator Erwin Tulfo. Ayon kay Special Assistant to the President Frederick Go, kailangan itong bigyan ng panahon ng Department of Finance at Budget Department para masuri ang posibleng epekto sa ekonomiya. Iginiit naman ni Tulfo na ang panukalang isang buwang tax holiday ay para sa mga manggagawang tuloy-tuloy ang bayad ng buwis, habang ang ilang opisyal naman ay nangungurakot. Idinidiin din ni Tulfo na makakaramdam ng kaunting ginhawa ang mga manggagawa kung may patutupad ang naturang panukala. Pumasok na sa Philippine Area of Responsibility ang bagyong Nakri na may local name na Kedan. Ayon sa Pag-asa, hindi direktang maapektuhan ng bagyo ang lagay ng panahon sa bansa. Gayunpaman, magdadala ng malalakas na hangin ang southwesterlies low pressure area at northeasterly wind flow. Sa ilang bahagi po yan ng Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngayon, taglay ni Kedan ang lakas ng hangin na 75 km per hour at pagbugsong umaabot sa 90 kph. Kasalukuyan itong kumikilos pa hilagang kanluran sa bilis na 30 km per hour patungo sa Ryukyu Islands sa Japan. Wala namang itinataas na tropical cyclone wind signal at inaasahang lalabas na sa PAR ang bagyo ngayong gabi ng Huwebes o di kaya mamaya umaga ng Biyernes. Tumawid na nga sa larangan ng palakasan ng isyu ng korupsyon sa bansa. Sa halftime performance ng Blue Bubble Battalion ng Ateneo de Manila University sa UAAP Ateneo versus UP Men's Basketball Game, nakasaad sa mga puting t-shirt ng squad ang mga katagang kurakot, ikulong para umalma sa mga nangyayari na nakawan at pandarambong ng ilang politiko at ahensya sa bansa. Samantala, hindi lang labanan sa sayaw, kundi laban din para sa bayan. Yan naman ang mensahe ng UP Varsity Pep Squad sa tema ng kanilang performance, kasabay ng pagsigaw ng chant na "Kulong na yan, mga kurakot" sa kanilang sayaw. Layo ng mga naturang universidad na gamitin ang plataforma ng UAAP para ipakalat ang kamalayan sa mas malawak na audience hinggil sa nangyayaring korupsyon. Manawagan ng pagkilos sa pakikiisa laban sa pandarambong, panagutin ng mga korap, at matalinong pagpili ng tamang mga lider sa hinaharap. Susunod, driver ng kotse na umano'y tinangkang banggain at sagasaan ng isang binatilyong motorcycle rider sa Rizal, maharap sa kasong frustrated murder. At pambato ng Pilipinas na si Anita Rose Gomez, wagi bilang first runner-up sa Miss Asia Pacific International. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z.
Binagsa ng mga pasyente ang Baguio General Hospital and Medical Center sa Benguet matapos maramdaman ang pagyanig ng magnitude 4.4 na lindol na tumama sa kalapit na La Union Province pasado alas 10 umaga ng Huwebes. Karamihan sa mga pasyente nakaranas ng panic at anxiety attacks bunsod ng lindol na nangyari ilang araw lang matapos ang malakas na pagyanig sa Cebu na ikinamatay naman ng mahigit 70. Ayon sa hospital administrator, nasa 300 pasyente lang ang kapasidad ng naturang 3 palapag na pagamutan. Kaya naman pinayuhan ng mga magpapa-admit na pasyente na tumungo na muna sa Baguio City Health Services Office o kaya naman ay sa 16 na district health centers ng lungsod para magpagamot. Bukod sa Baguio, naramdaman din ang Intensity 3 sa Itogon, Benguet, sa Villasis, Pangasinan at sa San Fernando, La Union. Haharap sa kasong frustrated murder ang driver ng kotse matapos umanong tangkaing banggain at sagasaan ang isang binatilyong motorcycle rider. Dahil sa alitan ay nauwi ito sa habulan sa kalsada sa Teresa, Rizal. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Nakuna ng CCTV ang habulan ng isang kotse at motorsiklo sa Barangay Poblasyon, Teresa, Rizal nitong Martes, October 7. Nabangga ng kotse ang likurang bahagi ng motor kaya't napadpad ito sa gilid ng kalsada. Sa kabutihang palad, hindi sumalpok ang motor at nakatakbo pa rin ito. Pero sa isa pang kuha ng CCTV, makikitang naabutan ng kotse ang motorsiklo at sinadyang banggain ito. Dito na tumilapon ng rider at gumulong sa kalsada. Demonyo lang makakagawa ng ganong klaseng sa bata. Few inches na lang, yung paa ng anak ko, halos durugin na nung Buti ka mo, lumiko sa kaliwa yung kotse niya, kung hindi, masasapol yung paa ng anak ko, baka nalumpo pa yun or worse, baka kung ano pa nangyari. Hindi na humarap sa kamera ang ama ng biktima para sa kanilang seguridad. Aniya, malaking trauma ang dinanas ng kanyang 15 anyos na anak. Mabuti na lamang at hindi nabagok at nagtamo ng malubang sugat ang binatilyo. Maliban sa mga galos at pamamaga ng katawan matapos gumulong sa kalsada. Ayon sa mga testigo, talagang papatayin bata. Mga ganyan lang ito. Maliit lang. Sabi ko nga ba, yung maliit na yun ipapatay ka ng kapwa mo. Bakas pa sa daan ang gulong ng sasakyan. Batay sa investigasyon ng Teresa Municipal Police Station, nagasgasan ng motorsiklo ang kotse at nang pinahihinto ito ay biglang humarurot kaya hinabol ito ng kotse. Ayon sa pulisya, natakot ang binatilyong rider dahil wala siyang lisensya. Pero giit ng pulis, malinaw na sinadya ng kotse ang pagbangga sa estudyante. Intentional pagbangga ng gamit ng sasakyan ay hindi lang simpleng yung reckless imprudence resulting in physical injury and damage to property. Ang isasampu po natin ay frustrated murder po. Pinakawalan muna ang suspect matapos ang kasunduan ng magkabilang panig, ngunit agad ding aarestuhin paglabas ng warrant of arrest. Ayon sa pamilya ng biktima, hindi nila iaatras ang kaso. Ito ang mensahe ng ama sa driver ng kotse. Gamitin niya yung pagiging mature niya, wag siyang isip bata or wag padalos-dalos na kasi buhay ng tao nakasalalay dyan. Hindi naman biro yung ginawa niya sa anak ko Iniutos naman ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez na kansilahin ang lisensya ng driver ng kotse. Ayon sa kalihim, walang karapatang magmaneho ang driver ng kotse at hindi katanggap-tanggap ang ginawa nito. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Sinira at sinunog ng Philippine Drug Enforcement Agency ngayong Huwebes ang mahigit 16 billion pesos na halaga ng iligal na droga sa 13 Martires City sa Cavite. Ayon sa PIDEA, mahigit 2 milyong gramo ng solid at 14,000 milliliters ng liquid na illegal drugs na nakumpiska mula 2021 hanggang 2025 ang dinispatcha sa pamamagitan ng thermal decomposition o thermolysis. Yan po ay isang prosesong gumagamit ng matinding
mainit para tuluyang masira ang mga kemikal. Ayon kay PDEA Chief Isagani Nerez, karamihan sa mga droga ay may kaso kaya hinintay muna ang court destruction order. Lumalakas din daw ang produksyon ng mga drug syndicate kaya mas maraming droga na sasabat ngayon ng mga otoridad. Ginit naman ni Nartates na palalakasin pa ang operasyon laban sa mga drug syndicate sa buong bansa. Kinundena ng Kabataan Party List ang anilay state harassment matapos makatanggap ng subpoena ang ilang kabataang lumahok sa protesta nitong September 21. Ayon kay Representative Rene Co, kabilang sa mga ipinatatawag ng PNP-CIDG ay ang mga miyembro ng Kalayaan kontra Korupsyon at Alyansa ng Kabataang Mamamahayag, kung saan wala na nga raw malalim na dahilan, mali-mali pa anya ang detalye ng subpoena. Layon lamang daw ng mga taktikang ito ng PNP na takutin ng mga kabataang lumalaban sa korupsyon. Samantala, kinumpirma ng CIDG na 4 na individual ang naisyuhan na ng subpoena dahil sa umano'y mga paglabag sa nangyari sa rally, lalo't may mga naganap na kaguluhan at krimen. Kaya isinasagawa ang investigasyon. Maghain lamang ng formal na reklamo ang ahensya kung may ebidensyang magpapatunay ng paglabag. Magpapatupad ng mas mahigpit na patakaran ang Bangko Sentral ng Pilipinas para mahadlangan ang paggamit ng pondo sa korupsyon, partikular na sa infra projects ng gobyerno. Bunga ito ng mga tanong ng mga mambabatas kung bakit pinayagan ng Land Bank ang isang kontratista na mag-withdraw ng halos kalahating bilyong piso sa loob lang ng 2 araw. Samantala, nilinaw naman ng Department of Foreign Affairs na luma na ang impormasyon kung saan kasama pa ang Pilipinas sa Financial Action Task Force Gray List kaugnay sa issue ng money laundering sa bansa. Ito nga ay matapos tanggihan kamakailan ng isang money changer sa Oslo Airport, ang ina ng journalist na si Gretchen Ho. Wagi bilang first runner-up ng ang pambato ng Pilipinas na si Anita Rose Gomez sa katatapos lang na Miss Asia Pacific International sa Cebu Coliseum nitong Huwebes, October 9. Bagamat bigong naiuwi ni Gomez ang corona, winner naman siya sa compliments mula sa mga hurado at manonood dahil sa kanyang impressive performance sa buong kompetisyon. Hakot award ang ating beauty queen bilang Best in Swimsuit at first runner-up sa Best in Evening Gown sa preliminaries. Itinanghal at kinoronahan naman bilang Miss Asia Pacific International 2025 si Isabela Fernandez ng Brazil. Congratulations Brazil and of course, Philippines! Sa ating pagbabalik, Miss Universe Philippines 2021, Bea Gomez, ikinasal na! At teaser ng music video ng bagong kanta ng collab ni na Blackpink Jisoo at Zayn Malik, inilabas na. Manatili pong nakatutok, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Ikinasal na si Miss Universe Philippines 2021 Beatriz Luigi Gomez sa kanyang boyfriend na isang musician. At Blackpink Jisoo, inilabas na ang teaser ng music video nila sa bagong kanta, ka-collab si Zayn Malik. Ang chika sa Balitang A to Z Showbiz ni Lane Garcia. From Miss Universe Philippines to Mrs. Ikinasal na si Miss Universe 2021 Top 5 Beatriz Luigi Gomez sa kanyang partner na DJ producer na si John Odin. Talaga namang cheers to the newlyweds dahil sa mga litrato at videong ibinahagi sa social media. Ipinakita ang intimate yet super romantic wedding ceremony ni Bea at John sa isang beach resort sa La Union, Miyerkules, October 8. Pinangunahan ng seremonya ni Bawang Mayor Bong Lee. Bukod dyan, nag-share din ang beauty queen ng ilang snaps ng kanilang kasal na dinaluhan ng kanilang pamilya at mga malalapit na kaibigan. Matatanda ang unang flinex ni Bea at John ang kanilang relationship at love story sa isang Instagram story dated back February 15, 2022. Congratulations and best wishes, Bea and John! The powerful collab is here!
may patikim si Blackpink Jisoo sa kanyang fans matapos maglabas ng teaser para sa upcoming music video ng latest single na Eyes Closed, kung saan kakolab niya ang dating miyembro ng One Direction na si Zayn Malik. Kitang-kita ang chemistry ni na Jisoo at Zayn na mas nagpa-excite pa lalo sa kanilang fans. Nakatakdang i-release ang Eyes Closed ngayong Friday, October 10. Para sa balitang A to Z Showbiz, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ngayong Webes ay mula sa civil servant na si Huguet Labelle. Ang sabi niya, ang laban kontra korupsyon ay hindi lamang hinahayaan. Ito ay nilalabanan para sa hustisyang panlipunan, kapayapaan at seguridad. At yan po ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon at tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.